Ayan, merong pinagkakaguluhan sa tulay ng Tanawan City, boundary ng Santo Tomas. Ang sinasabi ay mayroong nakitang tao, hindi malaman kung tumalon o lalapit tayo para makita natin. Pinagdamihan agad ng mga tao. Talagang ang mga tao, mga usi. Pero meron ng bumbero, meron na ring ambulansya at meron na ring rescue. Ang Tanawan City portion. Kanina may nakita tayo na Santo Tomas. Santo Tomas Police. Ay, tingnan mo ang mga tao, parang mga Ayun. Asawa ni... Kunsela! Oh, ayaw! Ang asawa mo may St. Peter na doon. Eh ano, bibigyan na. Sabi kayo kailangan i-reportan muna. Bakit ka St. Peter na? Magkasabay. Nauna lang siyang bumaba. Santo Tomas City and Tanawan City. So, meron ng tao sa baba. Ayun. Sino kaya yun? Yun, malalaki. May tamo lupa. Lagay mo nga ito sa bag mo. Ano yung natin, sir? Media, si JBA. Kayo? Sir, doon po muna kayo, sir. Kasi hindi pa tapos ang ulo. Okay lang, titingnan lang, isang shot lang. Sino team leader? Andiyan na? Kaya tinitingnan pa kung makukuha ng maayos, pero may nakita ng isang tao, lalaki sa baba, at pinipick up na through basket, tali. Siguro, nahulog. Baka tuwangan. Yun sa baba. Ayan, yan ang matindi. Tanga ka at ulaga pa. Nagpakamatay ba o nahulog? lang yan. Nahulog. Kasi dito tumalo, patay na yan. Ah, buhay pa rin. Yun. Iginilid muna bago itaas. Patay po. Ay di, bagay yan doon sa nahulog na yon, tanga talaga pa. Ay baka mabas tuloy ako. Wala, na-tsempohan lang, may nakasulat dito tanga at ulaga. Stance na lang, sir. Para isa na lang. Para ilalag. Lubid ko lang. O baka naman madukutan ka pa dyan. Pero ang bumabagal, sir, na yung Tanawan. Baliktad pa yun. Baliktad pa lang tayo dito bumabagal. Yun, nagis yung lubid na gagamitin karagdagang panali. Buhay pa naman, buhay pa. Ating i-capture yung actual na pagtataas ng nakitang lalaki sa ilalim ng tulay. Oo.
May mga tao din doon sa kabila. Ayun, bandang yun, oh. Ayun. Mga nakaosyoso din sa mangyayari. Oh. Ulitin natin na exact location natin sa tulay, boundary ng Tanawan City at Santo Tomas City. Ang rescue ay bahagi ng Santo Tomas City at ang Bureau of Fire, Region 4A, Santo Tomas Base. So ang mga gumagalaw, ang mga gumaganap ng pagkuha sa lalaking nakita sa ilalim ng tulay, primary itong Bureau of Fire Protection at itong rescue ng Santo Tomas City. Hindi ako nagkakamali, yun yung umaatras na ambulansya, ayun ay ambulansya sa sakyan ng Santo Tomas. So ngayon may dumarating ng ambulance Tanawan City. City Disaster Rescue. Ayan, inantabayan na natin yung ginagawang pagtatali. Pabalikan natin, ha. Ayun pa, nasa baba pa. Uy, baka mahulog cellphone mo. Ayan. Oh, yun. Sa baba. Sinasagawa pa ang pagtatali sa inihulog o ibinabang. Anong tawag doon, sir? Sa pinatigaan? Basket. Basket lang. Rescue basket. Spine board. Parang spine board yun. Hindi, basta sa tayo namin. So, yung mga kasamahan nandito, nagdungaw para makita yung mga kaganapan sa ilalim. Ayan. So, yung tulay. Tulay tayo, yan. Sa Bureau of Fire ka din. Yes, sir. Ano pangalan team leader nyo? Ano yan? Pang-idring, pang-lat? Sa amin po, sir, sa Santo Tomas ay si Sir Dalawang linya na hihinahin natin. To review. Columna, sir. Columna. Oh, sa Bureau of Fire, ang team leader ay si Bureau of Fire Chief Columna. Hindi po, isa po, siya po ang aming team leader ngayon. Dalawang pong ano to. Dalawang grupo. Oh. Santo Tomas Ada naman. Senior Fire Officer Columna. Tama ba, sir? Buhay pa, buhay pa. Lasing, ha? Buti hindi yata sa tubig pumatak. Kung sa tubig yan, malunod pa yan. Ayun yung team leader nila, si Officer Columna. Ayan yung may helmet. May helmet na Z. Yan. Santo Tomas City Bureau of Fire Team Leader, Senior Fire Officer Columna. Nandito siya. Sikolar. Sir,
ambulance wala? Ambulance? So, ibig sabihin, ang level ng edge ng tulay ay possible pa rin na talagang matalunan o pag na-off balance ang half body ay delikadong mabuwal sa gawin ng bakante o pababa kasi mababa lang yung pagkakagawa ng edge ng tulay. So siguro ang isang kailangan dito, mayroon itong harang na katulad ng ginagawa ng o yung ginawa sa Star Tollway na nilagyan ng harang o ng bakal. Chicken wire? Ay, hindi naman chicken wire ang tawag dun, nakalimutan ko tuloy. Na itatayo dito sa tulay na ito dahil pag matangkad o mataas-taas ang tao, posible nga na ma-balance tapos hindi makakapit ng ayos dahil pag minsan ay nakainom, may posibilidad nga na mahulog pag naglalakad lang dito. Lalo na kung gabi. Ayun siguro ang kailangan gawin dito ng national government. Dahil ito ay under ng DPWH, boundary ito, so magtulong dito yung Tanawan City at Santo Tomas City na malagyan ito ng harang. Gustuhin pa kasi may mangyaring ganito eh. Dapat ito ay noon pa. Halos ay 50 taong mahigit na itong naisagawa pero hindi nilagyan ng harang. Kung chicken wire man yun o ano. Ulo may benda. Ito nalagyan ng benda. Tumama ang ulo niya. Tumama ang ulo niya. Mahulog pa, huwag ka na magbukas yan. Basket? Wale! May tali ka pa dyan? Meron tali pa? Sir mo, magtigit niyo pa yung basket. Dito, ano sa bata? Di ba na yung basket sa gitna? Di ba na kayo na basket? Parang hindi. Lagyan niyo kaya na sir. Ay, oo, yung gitna. Mga maputol. Oo, sir, lagyan niyo lang. Para hindi matiwalay. Ito. Palayo ka na dyan kasi pag umandar yan. Dyan? Wala. Oo, yung ano, guardian. Dating guardian. Buhay pa, buhay pa. Boy pa! Sir, saan ka nakasay? Tomas po. Tanda mo ako. Yes po, dati po kayo nung dati mong kasama sa PMFC. Anong ang tawag doon sa ganyan? Yan. Bakal na yan. Wheels or ano, hands. Fence. Pero may tawag doon sa ganyan ng yari. Sir, kasama niya sa loob. Kasama niya sa ganyan. Dapat ganyan ang nilagay dito. Tuloy-tuloy lang ating live dito sa nagaganap na pag-rescue sa lalaking nahulog
sa tulay, boundary ng Tanawan City at Santo Tomas City sa President Laurel Highway. Kasi meron pang isang tulay doon sa boundary naman ng Barangay San Roque yon. At yun ay iba pang tawag na tulay. So dito tayo sa may barangay boundary ng Tanawan City at Santo Tomas City, President Laurel Highway. Ay, maari, sa tagal ng pagkakaano eh, baka wala yatang binibigay na first aid. O yung ating security ng traffic, ayan, nandyan. O, para hindi magkabuhol-buhol. Mamaya tanongin natin yung nasa kapag sila ay ito eh. Ito mamaya, kaya sabi ko Kap, mga anong oras na pa-report na may nahulog? ba, hindi ko maganda. Pero tawag siya. Kasama natin si Barangay San Roque Chairman Edwin Ray Centeno at si Konsehala Telma Alano. Yan po yung ano. Alas 2 at paalis ako. Wala pang alas 2. Sir, Kapitan, sa nangyaring yan dahil boundary ito, ano po yung pwedeng maging aksyon ng pamahalaan para hindi na maulit ang ganitong pagkahulog? Aba, ay, paano gagawin? Hindi nga maintindihan kung tumalon, O o nahulog, nahulog, o naoff-balance? o kung dito sa taas, o doon lang sa baba. Kasi pag dito sa taas, patay yan, sa taas na yan. Maaaring ganun din, pero depende rin sa kanyang resistensya. Pero sa nakitang pangyayari, o sa nangyari ngayon, ano ang maaaring maging hakbang ng pamahalaan? Tulog daw doon, kaya Isinasuggest ko na maglagay dito ng barbed wire. Hindi naman barbed wire ang tawag doon eh. Ano nga ang tawag doon sa bakal na ganyan? Steel matting. Yo, buti pa si Kapitan. Alam niya. parang alam ko, parang nabanggit na ni Mayor yun. Pati doon sa kabila. Lalagyan ng steel matting. In the first place, para hindi hagisan ng basura. Ang nahaw yun, try mo yun, kahit pagka makataas siya. So makakatulong din yon kung ano, mami-minimize yung pagtatapon ng basura at lalo na yung ganyan kung dito nga sa taas nang galing yung pagkahulog ng tao, yung pagkakakita sa taong nasa baba. So steel matting. Oh, salamat kay Kapitan Edwin Ray. Minsan kasi nabablangko na ako sa aking mga natutunan sa dami ng aking mga binasa at mga pinag-aralan eh. So yung steel matting, hindi lamang dito sa tulay na ito, meron pa doon sa kabilang bahagi sa may Barangay San Roque, San Miguel Way. At yung release, dapat doon meron ding harang para, kasi minsan may nahulog naman doon. Ang pangalan, Anghel. Anghel na galing sa tulay ng release. Buti nabuhay ulit. Antabayan na natin kung saan padadaanin yung nakitang tao sa ilalim ng tulay. Andun pa rin sa baba. Pero dadaan kasi meron kayo pataas dito. Para namang ang ano eh, ang edge eh, ano eh, delikado. Kasi nga, sama naman pagkakalagay eh. Kaya ka. At talaga pa. Kaya ka nahulog. Sabi ko nga ba speaker niya kasi. Buhay pa. Malaman natin kung buhay pa pag naiahon. Kasi hindi pa maiakyat dahil ayon sa rescue team ay mabigat. At mahirap idaan sa pagitan ng tulay. O yan o.
yung lubid ay baka magasgas at maputol. So yun, nagkasa sila doon ng panibagong lubid at doon susubukang iakyat. Ayan, yan. Yan. So nakaantabay ang ating mga kababayan, lalo na kapulisan at ang Bureau of Fire kasama rescue. Wala pang pangalan yung lalaking nakita sa baba. So far, hindi pa natin nakukuha kung sino yon, kung taga saan, ilang taon at ano ang possible na gawin para tuloy ang mailigtas. Yung mga walang papel dyan, magkakaroon dyan, papasikip lang kayo. Ayan dyan, yan. Diyan na possible na padadaanin sa lugar na yan. Subukan kong lumipat ng lugar para mas kitang-kita. Kilala nyo? Hindi. Ako hindi ko naman na... Pagka may nakakakilala, pakisabi lang po. Naka-live po tayo sa online. Hindi nyo kilala? Hindi ko makita eh. Sabagay, hindi ko pa rin kita. Antabayan na natin dito. Oh, nakakadaan pala dito pagka tao lang. May daan pala dito. May daan. Baka hindi niya ako kilala. Reporter ako. Alis na po ang rescue. Alis daw. Ang ikamamatay siguro yung tagal bago ma-rescue. Hindi pa natin alam kung nahulog ba o doon na lang nakita dahil sa base sa sinabi ni Kapitan Edwin Ray ng Barangay San Roque. So huwag kayong bibitaw. Tuloy-tuloy lang ang ating live sa pagkuha dito sa sitwasyon ng lalaking nakita sa ilalim ng tulay sa Barangay San Roque, boundary ng Tanawan City at Santo Tomas City.
Yan na. Yan, nasa bahagi na ng tunnel, tapat ng tunnel. Malapit na. Few meters away na lang sa pinaka-level ng kalsada. Anong meters lang sir? Jeff, may ano utility, mga apat na utility. Yung sa atin na. Yeah. Hindi mo dala. Nakikita niya ang pagkakaroon. So, ang gumaganap ng pag-rescue ay ang City Disaster Risk Reduction Management Office at ang Bureau of Fire Protection ng Santo Tomas City. So, sa ngayon, wala pang identification yung tao. Pero lalaki, so far, medyo i-focus natin ng konti. Yan. Hinila na, paakyat. Ingatan sumabit sa bakal. Ayun, nasa babaw na. Galing! Magaling, sabi. Ayos. Ambulansya, ambulansya. Ayan na, nakuha na yung tao na nakita sa ilalim ng tulay at sasakay na sa ambulansya ng Santo Tomas City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ganitong sitwasyon, ang pwedeng tanungin ay spokesperson ng City Disaster at ang Bureau of Fire. So maya-maya siguro kunin natin yung contact number ng City and Fire Officer. Kaliwa muna, kaliwa. Wala lang po. Pwede sakali naman patawag na. Ayun yung pala. Hindi lang. Ipapalam na ako sa Nung nasa baba kanina. natin initial report at identify pa kasi not conscious pa. Ikaw natin ang initial report, no?
Si Sir, Police Captain Ebora, Nestor Burgos po. Ano po ang magiging action ngayon matapos na may angat? Of course, dadalhin po natin sa pinakamalapit na hospital yung ating victim at para malapatan ng pangunang lunas sa May- injury na natamo po niya. Yes, sir. May identification na po ba ng tao? Sa ngayon po, hindi pa po natin makausap yung yung ating victim. Hintayin muna po nating maging conscious ang ating victim. So far naman po ay buhay. Opo, ang nakikita po natin yung transfer po sa ambulance ay buhay naman po. Ano pong first name mo, sir? Police Captain Ebora po, sir. First name, sir? Ponciano Ebora Jr. Ponciano, sir. Thank you, sir. Okay po. So ayan ang ating nakunan ng bahagi ng information about sa situation ng nahulog na lalaki or sudden nakita lang sa ilalim ng tulay. Wala pang sinabi na nahulog. Pero dahil may benda sa ulo ay titingnan pa kung ano ang talaga nangyari sa kanya. Wala pang identification, hindi pa alam kung taga saan. Pero kung titingnan yung built-in ng katawan ay more or less 30 to 40 ang edad niya, 30 to 40 years old. Kaya antabayan na natin. Si Police Fire Officer Columna. Sir, paabala naman. Hello, sir. Paano nyo nalaman na mayroon tao sa ilalim? Meron pong information na nagbigay. May tawag po, sir. Sir, wala na kami. Sige, may tawag po sa telepono. And then, Sir, yun pong biktima, ang pagkaka-inform ba ay nahulog o doon lang siya nakita? thank you. Sir, may nakita raw pong nahulog. Okay. Yun po ang sinabi, sir. So, mabilis naman ang aksyon nyo, di ba, sir? Dahil kaagad ay naibigay nyo yung mga kailangan para makuha yung tao. Marami pong katulong, sir. Pati po ang CDR Yan. rescue, sir, ng Tanawan. Joint effort po. Joint effort. Okay. Ayos po yun. At so far, dinala na sa ospital. Hindi ko lang po kung saan dadalhin, sir. Pero sa ano po yun, sa hospital dadalhin, sir. Okay, thank you. Treatment. Sir, first name mo? Ralph, sir, Ralph. Ralph, Senior Fire Officer, Yes po. Ralph Columna Yes, sir. ng Santo Tomas City Bureau of Fire Protection. Yes, sir. Okay. Ayan, cut muna tayo dito. Nakuha na. Ako naman. Pasalamatan ko yung aking mga taga-subaybay at yung mga nag-view sa ating live dito sa rescuing ng isang lalaki na nakita sa ilalim ng tulay ng boundary ng Santo Tomas City at Tanawan City. So yung aking suggestion at siguro naman ay baka pwedeng pakinggan ng ating pamahalaan na wag nang hintayin muli na may mahulog, lagyan ng steel matting na bakod itong lugar na ito upang kahit na yung basura hindi dapat itapon dito. Minsan mas marami na nagtatapon dito ng basura sa ilog. Ngayon tao na ang nahulog. Hindi naman yung basura, kaya gawa ng paraan ng National Office na malagyan ito ng steel matting. Kagaya ng nakita natin dun sa iba na mayroon ng steel matting ang mga tulay. Yan na po ang ating ulat. Nestor Burgos.